Hello, magandang umaga po. At patuloy po tayo at this time ang topic natin balik tayo sa impeachment. Ano bang impeachment maliban sa tinakel ko kahapon na dapat sa ngayon na gagawin ng Senado pero hindi nila ginagawa? At natutuwa naman ako at mayroong mga kaisipan na i-challenge ng House of Representatives sa pamamagitan ni Jinky Luistro ang ang sinasabi ni Senate President Jesus Escudero na sa after so na nasimulan ang impeachment trial. So, ang sinasabi nila mag-uusap na sila at pupunta sila sa Supreme Court at challenge nila sa Supreme Court at pilitin nila na mag-utos sa Supreme Court na simulan na kaagad ang impeachment trial. At yun po ay nagsisimula sila sa umaangkla po sila sa salitang impeach, forthwith. Kasi nakasalagay naman sa Constitution na kapag maisampa ng verified complaint, kaagyat, ibig sabihin forthwith sa Tagalog, kaagyat o kaagad ay aksyonan ng Senado. So ang nangyari kasi, nung sinampa nung alas 5:49 ng hapon noong February 5 ng House of Representatives, pinatanggap sa Secretary General na si Bantog ng Senado, ay nag-adjourn naman noong alas 7 ng gabi ang Senado. At ang nag-motion pa nga si Joel Villanueva at ginrant ni Jesus Escudero at nagtatawanan pa sila. So halata na may malisya sila o sinadya nila yung pag-adjourn, pagtigil ng sesyon at sinabi nila sa June 2, 2025 na magtutuloy ang Senado. So anyway, may bago naman tayong pasabog. Pasabog! Ito talaga yung ang aking papakita sa inyo isang aral sa buhay na kapag lahat ng bagay na nagsisimula sa may malisya ay laging nabubutasan. Magsampa ka ng kaso laban sa isang tao at kung ang pagsampa mo ng kaso ay magharas ka lang sa kalaban, yan, nabubutasan ka lagi. Okay? So ito ngayon, ipapakita ko sa inyo yung butas na nakalimutan o sadyang nakalimutan ng House of Representatives ng grupo nila sino ito si Martin Romualdez at siyempre mga kanyang mga alagad. Nakalimutan nila sa pagmamadali na maisampa yung impeachment. Una, na-point out ko na yung articles of impeachment noon pa na himay-himay ko na wala talagang kalaman-laman, no? Pangalawa, yung pagkawala ng kalaman-laman ay makikita mo po yun sa paliwanag ni Congressman Joel Chua. Hindi siya komportable sa ibang mga nilagay na artikulo o reklamo. Ang reklamo na pinanindigan ni Chua, ni Congressman Chua ng Manila na tinatawag ni Isko na Chihuahua ay hindi daw siya alam yon. Ang alam na lang niya kabisado yung confidential fund, mga resibo doon. At saka umaasa siya doon sa pangatlong reklamo na nagsasabi na nagtipon ng kayamanan si Sara at hindi po ito nakalagay sa salin. So yan ang dalawa lang. 7 yung artikulo pero sabi ni Chua, 2 lang ang siyang komportable. Ganon din si Jinky Luistro, doon lang siya din nagtututok sa confidential fund. In other words, these are admissions, kung sa English pa, ay pag-aamin na hindi nila binasa ng maayos ang kanilang reklamo. So, okay? So, kung hindi nila binasa, ibig sabihin, yan po ay pag-aamin na madidismiss ang kaso nila. Bakit po? Kasi po, nakalagay po sa ating konstitusyon na ang lahat ng mga impeachment na reklamo, kagaya rin ng reklamo ka sa korte laban sa isang tao, may sisingiling kang utang, hindi tatanggapin ng korte ang reklamo mo kung hindi
verified kung walang verification. Ano bang verification? Sa batas ng Supreme Court, ang verification po ay ibig sabihin ay yun po ay nabasa mo na ikaw nagreklamo at naintindihan mo ng buong buo ang ang reklamo mo. At naintindihan mo at pinanumpaan mo na lahat ng sinabi mo ay totoo. Mga dokumentong binabanggit mo ay totoo at ang ito ay may basihan kung hindi man yung mga dokumento ay kung hindi man original ay may certified true copies. So based on records. So kailangan nakalagay sa Supreme Court ang verification ngayon sa pinakabago na sinasampa mo ang kasong ito hindi para mangharas at sinusumpaan mo na may merito. Yan dalawang yan dinodugtong. So ngayon kung babasahin natin ang rules of procedure ng House of Representatives, ay tingnan natin kung paano ipapakita ko sa inyo procedure ng House of Representatives para magsampa ng reklamo. O ito, babasahin ninyo, ipapakita ko sa screen. Ito po yung House of Representatives impeachment procedure. Okay. So ito, palaking ko ha. Filing and referral of verified complaints. A verified complaint for impeachment by a member of the House or by any citizen upon a resolution of endorsement by any member thereof shall be filed with the office of the Secretary General and immediately referred to the Speaker. An impeachment complaint is verified by an affidavit. Verified. Ibig sabihin na sa Tagalog ay nabiripika mo na talagang totoo ang lahat ng reklamo ng sa kasulatan. Alam mo, nabasa mo at intindido mo o naintindihan mo at ang lahat ng binabanggit doon ay totoo at ang lahat ng mga ebidensya binabanggit ay totoo at sinisertipika mo na hindi yan pangharas, pang-imbento na kaso at sinisertipika mo na yan ay may merito. Yan po sinasabi ng verification. Tapos sinasabi pa to sa third paragraph ng batas ng House of Representatives, an impeachment complaint required to be verified which contains a verification based on open quote, information and belief, close quote, or upon knowledge of open quote, knowledge, information, and belief, close quote, or lacks proper verification shall be treated as an unsigned impeachment complaint. So kung hindi siya pirmado, hindi siya ma-treat, hindi siya tatanggapin na bilang isang reklamo. So pagkatapos nito, kung matanggapan, the Speaker shall have it included in the order of business within 10 session days from receipt. It shall then be referred to the Committee on Justice. Ang sa kanila, ginawa nila, diretso na, no? So, kahit na diretso, kailangan pa rin na verified kasi inuutos ng ating konstitusyon. Ang konstitusyon natin nagsasabi na verified ang reklamo. So, yan ang ibig pong sabihin ng verified. Kailangan na verify ng nagreklamo ang reklamo niya. Ibig sabihin na verify ka sa kahulugan ng sa ilalim ng batas ng Supreme Court, kailangan po ay ito ay nabasa mo, naintindihan mo. Pagkatapos ay ito po ay iyong sinasumpaan na hindi pangharas, hindi pang imbento lamang at ito may merito at ang lahat ng mga sinabi mo ito, ang mga dokumento mo totoo. So iyan po ang nakasaad sa verification na dapat sundin. So ngayon, susuriin natin ang verification na sinampa nila ni Martin Romualdez. Titingnan natin. Ito na ngayon. Dito na magkaalam-alaman. Sinasabi ko lang dito ay talagang delikado. Isa lang masabi ko, delikado na gagamitin ng abogado ni Sara o di kaya ng Kongreso, ng Senado. Kasi busisi nila yan. Sabi ng Section 3,
Article 11 ng Constitution natin nagsasabi, Section 2 muna, the President, the Vice President, the members of the Supreme Court, the members of the Constitutional Commissions, and the Ombudsman may be removed from office on impeachment for and conviction of culpable violation of the Constitution, treason, bribery, graft and corruption, other high crimes, or betrayal of public trust. All other public officers and employees may be removed from office as provided by law, but not by impeachment. Section 3. The House of Representatives shall have the exclusive power to initiate all cases of impeachment. Section 3, number 1 yun, paragraph 1. Section 3, paragraph number 2. A verified complaint, ulitin ko lang, verified complaint for impeachment may be filed by any member of the House of Representatives or by any citizen upon a resolution or endorsement by any member thereof, which shall be included in the order of business within 10 session days and referred to the proper committee within 3 session days thereafter. The committee, after hearing and by majority vote of all its members, shall submit its report to the House within 66 session days from such referral, together with the corresponding resolution. The resolution shall be calendared for consideration by the House within 10 session days from receipt thereof. A vote of at least one-third of all the members of the House shall be necessary either to affirm a favorable resolution with the articles of impeachment of the committee or override its contrary resolution. The vote of each member shall be recorded. In case the verified complaint or resolution of impeachment is filed by at least one-third. So kung nag-file ay, ang verified complaint pa rin kung one-third. Ang ginamit na ruta nila ni Romualdez ay itong pangatlong ruta, yung one-third na pirmahan ng tatlo. In case the verified complaint or resolution of impeachment is filed by at least one-third of all the members of the House, the same shall constitute the articles of impeachment and trial by the Senate shall forthwith, ibig sabihin forthwith, kagad-agad, proceed. So, yan po ang sinasabi sa ating konstitusyon. Kailangan verified. So, ngayon ulitin ko, ano bang ibig sabihin ng verified? So, verified ay, ito po verified. Filing Section 3 ng Rule 2 ng initiating impeachment ng Rules of Impeachment ng House of Representatives ay nagsasabi. Section 3, filing and referral of verified complaints. A verified complaint for impeachment by a member of the House or by any citizen upon a resolution of endorsement by any member thereof shall be filed with the office of the Secretary General and immediately referred to the Speaker. Paragraph 2. An impeachment complaint is verified by an affidavit that the complainant has read the complaint and that the allegations therein are true and correct of his personal knowledge or based on authentic records. An impeachment complaint, sila mismo nagsabi batas mismo ng Kongreso ito, sinasabi, an impeachment complaint required to be verified which contains a verifications based on information and belief or upon knowledge, information and belief or lacks proper verification shall be treated as an unsigned complaint. And if it is treated as an unsigned complaint, ergo, hindi mo na pwede matreat as complaint. Okay? So, yan po ang ating ngayon. So, bago magpapatuloy, dalhin ko na kayo ngayon sa verification nila. Pero bago tayo dalhin sa verification, tingnan muna natin kung paano, ibig sabihin ang proseso po ganito. Ang verification, ayon sa kanila, ulitin ko sa rules of procedure nila, sa kanilang proseso, dito sa na sinasabi na manumpa sila ito. A verified complaint, sinabi sa Section 3, ulitin ko lang, basahin ko ulit Section 3.
first paragraph. A verified complaint for impeachment by a member of the House or by any citizen upon a resolution of endorsement by any member thereof shall be filed with the Office of Secretary General and immediately referred to. Okay. So, sinasabi pa rito na kailangan sumpaan mo sa harap ng Secretary General. So, paano mo sabihin ang sinumpaan? So, ibig sabihin, pag sinumpaan, ay kailangan po na ang lahat, ang bawat isa, ito, basahin natin, Section 14, Rule 4, Verified Complaint Resolution by one-third members. Ito sinasabi. Kung dito sila dadaan kasi ito ginamit nila, at least one-third of the members of the House of Representatives. Section 14, Rule 4, endorsement of the complaint resolution to the Senate. A verified complaint resolution of impeachment filed by at least, na hindi bababa sa one-third of all the members of the House shall constitute the articles of impeachment. And in this case, the verified complaint shall be endorsed to the Senate in the same manner as an approved bill of the House. The complaint resolution at the time of filing be verified and sworn to before the Secretary General by each of the members. Ibig sabihin, by each of the members, kailangan ay nakaharap sila sa Secretary General na si Reginald Velasco. So, ano ang sinasabi ni Reginald Velasco dito? Ito pa, nag-direct pa sila kung anong laman ng kanilang panunumpa. The contents of the verification shall be as follows. We, after being sworn in accordance with law, depose and state that we are the complainants in the above entitled complaint resolution of impeachment, that we have caused the said complaint or resolution to be prepared and have read the contents thereof, and that the allegations therein are true of our knowledge and belief on the basis of our reading and appreciation of documents and other records pertinent thereto. Okay? So, iyan ang sinabi. So, ngayon, hanapin natin, tingnan natin muna ngayon ang mga pirma ng mga congressmen. Isa-isahin natin bago natin usisain yung kanilang ang kanilang pinirmahan, kanilang verification. So, ito po, isa-isahin natin yung pinirmahan ng mga ng congressmen. So, number 1. Ayan. Number 1 to 20. Yan ang pirma, number 1 to 20. Number 1, Ferdinand A. Marcos sa 1st District, Ilocos Norte. Siya pinakauna pumirma. Sunod si Aurelio Dong Gonzales. Okay? Ng 3rd District ng Pampanga. Sunod si Manuel Jose M. Dalipi, yung majority floor leader ng House na sa 2nd District ng Zamboanga City. So, ang number 4 na pumirma, si Jorden Jesus M. Romualdo, Lone District ng Camigen. So, Mindanao ito. Mindanao rin si Dalipi. So, David Katam Siyay Suarez. David Katam Suarez pa, JJ Suarez pa ito. Ito yung congressman na nagmamayabang pero mga kalsada sa Quezon, butas-butas. Si congressman, butas-butas. 2nd District, Quezon. Tapos si Jefferson Kunghon ng 1st District ng Zambales. Pumirma, no? Si Ana Villarida, mahaba nito kung basahin ko pa. Si Ana Villarda Suarez, aluna, asawa ni JJ Suarez. Pero mo may political, may family dynasty siya doon sa Quezon province. Nako. So iyan, no? Inisa-isa yan. Magpumirma sila, may pangalan, sinulat nila, may pangalan ng kung anong distrito sila, o kung party list, tapos may pirma. Kagaya ito kay Yeda Romualdez, Tingog, party list dyan, tapos may pirma ni Yeda. So, unang tanong dyan ay, totoo ba mga pirma ito? So, I suppose so, totoong pirma nila yan. So, pangalawang natin. Pakita ko na mga pangalawang page. Pangalawang page. Yung pangalawang page, yun ang pangalawang may pirma.
Okay. Ito yan. From 21 hanggang dyan. Mabilisan lang ito. Pinakahuli dito, number 40, yung aming congressman, si Peter Miguel. Isang congressman namin doon sa South Cotabato, andun ni sino ba yung isa? Si Lumayag. Congressman Lumayag. Pumirma din. Anyway, dagdag ipakita ko pa. Hanggat sa dulo yan at puntahan lang tayo sa dulo. Dulo nito. Yung dulo nito is si Martin Romualdez. So ang alpha, si Ferdinand Marcos Jr. Ang omega, si ang omega si Ferdinand Romualdez Marcos. Ayan. Ito panghuli. Tingnan niyo yung panghuli. Ayan Number 201 si Samir Tan ng 1st District ng Sulu. Si Ana York Bundok sa 4th District ng Pampanga. Sa Arayat ito. Pagkatapos, hindi Arayat, Candaba pala yan. So anyway, papunta dito sa baba. Si, 215. E. Martin G. Romualdez. Ano ibig sabihin ng E or F? Hindi ko maintindihan. Francis Martin ba? Hindi ko alam kung anong 1st District ng Leyte. So, yan ang nakalagay. So ang mga katabi niya ito, 3rd District ng Cotabato, si Maria Samantha Santos. Sino pang iba dito taga Bacolod, Greg Gasatano. Si Jocelyn Tolfo, na asawa ni Rapi Tolfo, AXIS, pumirma. Katabi-katabi niya dito. Si George Bustos na patrol party list. Kaklase ni Bantag to sa PNPA. So yan So yan nakita na ninyo. I-out ko na yan. Ang sunod, ang tanong ko, 215 sila. Imagine the situation. Paano mangyari yung 215 pumirma sa isang set ng papel, sunod-sunod? Paano sila mangyari ng 215 na numpa isa-isa kay Secretary General Reginald Velasco? Paano mangyari? Imposible mangyari, di ba? 215, isang sumpa. Isa-isa tatanungin ni Reginald Velasco. Nang sumpa na yung ganun. So kung pag tinanong niya, anong itatanong niya? Itong sumpa na itatanong niya. Sa tanongin niya, do you swear that to tell the truth and nothing but the truth? Yes. Tapos, now, do you swear that you have read the impeachment complaint? Yes. Do you swear that you have read it? Yes. Do you swear that all the contents thereof are true and correct? Yes. Tapos, do you swear also that the documents identified therein are true and correct? Yes. Tapos, do you also swear that this was filed not for the purpose of harassing or to injure other parties or Sara Duterte? And tapos, do you swear that these are true of your own personal knowledge? Yan ang mga tanong. Ngayon, ang problema, sabihin natin 30 seconds yan. 30 seconds ang yes, tapos perma. Ilan kaya segundo ang mag-uubos sa pagpirma? Pagsulat ng pangalan. Kasi nakita mo, sa pinakita ko sa inyo na papel na pinirmahan nila, sulat kamay ng bawat congressman. At nilagay lang kung anong distrito sila o party list at may perma. So, mga 3 minutes lang kada bawat isa. So, kung 3 minutes bawat isa sa 100, that is 300 minutes. So, kung 200, that is 200 minutes. So, 200 minutes, ilang oras yun? So, kung 60 minutes ang isang oras, 3 hours, 3 times 6 is 180. Tapos may 20 minutes pa. So, 3 hours and 20 minutes. Tapos may 15 pa. 3 times 5, 3 times 10, that is 30 minutes. So, mahigit halos 3 oras ang kakailanganin mo. So, nangyari ba kaya yon? Yun ang unang tanong.
Tapos may humabol pa na 25, yung 25 na humabol, danumpa ba sila isa-isa kay Kwan? Kay Speaker, kay Senate President, Secretary General, Reginald Velasco? Yan po mga tanong. Which is delikado. Hindi ko sinasabi sa ngayon na talagang tumba na. Hindi, madepensan pa naman nila. Pero ang hirap dumipensa nito. Sa karanasan ko bilang abogado, napakahirap depensahan nito. Yan ang usisain nila ni Chis Escudero. Ngayon, dahil yan nakikita nyo, problema tayo. So ngayon, may pangalawang problema pa ang mga kongreso. Kumbaga, binaboy nilang impeachment complaint. Sila ang masisisi kung basura ito dahil sa teknikalidad. Okay? Ano pang isang problema? Ito po yung isang problema. Ito. Iangat ko ha. Sinabi ko kanina, binasa ko lang batas ang batas ng House of Representatives, yung mga verification na nagsasabi based on belief ay good as unsigned. So ito, ipakita ko ngayon ang talagang actual na verification na ginawa nila. Ito 'yon. Basahin natin. Ito po yung actual na verification na nakasulat sa impeachment complaint. Verification, sabi na, we, after being sworn in accordance with law, depose and state that we are the complainants in the above entitled complaint or resolution of impeachment. Dito pa lang sa unang paragraph, may problema na sila. Kasi hindi naman resolution yun. Complaint naman yun. Or articles of impeachment. Bakit nilagay pati resolution? Ibig sabihin, hindi sila sigurado. Ang batas po sa manunumpa, kakailangan may personal ka na alam. So, anong sabihin mo ngayon? Bakit mo sinabi na resolution kung personal mo na alam yun na articles of impeachment pala yun? Dapat nilagay mo, we are the complainants in the above entitled articles of impeachment. Dapat ganon. Hindi complaint resolution of impeachment. So, ibig sabihin, nag-unang indikasyon ito na hindi nyo alam ang pinipirma ninyo at hindi nyo nabasa ang inyong pinipirmahan. Kasi kung nabasa nyo, alam nyo ang title niyan, Articles of Impeachment. Siya? Kita mo unang depekto? Yan pong unang depekto na ipa-find out ng mga abogado. Pag abogado ka kasi mabusisi ka na eh. Hindi na natin masisisi ngayon yung mga abogado ng kalaban, abogado ni Sara kung busisiin ito. At hindi natin masisisi si Chis Escudero kung ibabasura ng Senado ang inyong reklamo, ang inyong articles of impeachment ng dahil dito. Number 1 pa lang may salto na kayo. Number 2, that we have caused the said complaint resolution to be prepared and have read the complaints thereof. Sinabi nyo na pinahanda nyo, pinasulat ninyo ang complaint resolution. Anong pinasulat nyo? Pinahanda nyo? Complaint resolution. Hindi ang articles of impeachment na pinahanda nyo. Hindi yun ang articles of impeachment ang sinabi nyo na prepared at nabasa nyo. Yan, pangalawang salto na naman. Naku, delikado. So kung maging stricto itong Senado, patay, basura ito. Basura ito. Number 3, sinabi nila that the allegations therein are true of our knowledge and belief. Anak ko, may belief man. Ito na ngayon ang word na belief. Ito ang magbabasura. Ibig sabihin, naniniwala lang kayo na ang inyong reklamo ay at saka mga dokumento ay totoo. Yan. Ibig sabihin, hindi nyo personal na alam na totoo. Naniniwala lang kayo. Pag-aamin nyo yan, nako, patay. Tapos wala pang petsa. February, blank, 2005. Tapos kasunod dito, mga pirma. So what can we say sa ngayon? Ano ngayon ito? Itong sinasabi ko, this find support, i-play ko ngayon ang kapag i-play ko ngayon, baka maano ako matawag nito, ma-copyright. Dito na lang siguro. Ma-copyright strike ako kung ng ABS-CBN kapag i-play ko yung video ng ABS-CBN. Ang sinabi kasi doon ng professor ng UP na patungkol sa kwan, na depektibo daw. Kasi una din sinabi niya, imposible
mangyari na sabay-sabay manumpa ang 215 congressmen. Kasi isa-isahin mo yan. Yan naman ang puntos niya. Pero hindi ko pwede ba, subukan ko baka naman baka naman Vice President Sara in those two instances, baka naman marinig. Ngayon, ano bang nakikita mo rito, no, sa impeachment ngayon ni Vice President Sara Duterte, no? Kumbaga, i-lead mo kami ngayon. Saan natin dapat dalhin ang usapang constitutional infirmities. okay? And some of it are Saan natin dapat dalhin ang usapang ito ngayon? Tutin natin ngayon. Anyway, ang importante naman sa atin dito yung ating laman, no? Yung content na natin pag-uusapan. Sige, Attorney, ikaw ang maglatag po ngayon. private sa lahat ng Ay audio lang muna sa ating mga nakikinig ngayon. Medyo audio lang tayo ngayon. Anyway, maiintindihan naman ito net. Practice kanina ba? Sige. Teka, meron lang pong Okay. tinipa sa computer ang ating executive producer Kanjes Untus. Medyo audio lang tayo ngayon. Anyway, maiintindihan naman ito ni Michael. Nagka-problema lang kami ito ni Michael sa So, in-identify ng panganang nag-interview sa ABS-CBN na si Tony Michael, ang na taga-UP, College of Law, professor, at Master of Law pa. At Doctor of Law pa ata siya. Ngayon, ang sinasabi niya, yun din ang sinasabi ko. So, yan po ang ating problema sa ngayon. Paano ma-cure ito ngayon? Pwede pa ba ito na pahabol, gagawa ulit sila ng verification? Nako, hindi na po. That will bury them further. Ito po yung produkto ng madali-dali. Ibig sabihin, pag mamadali-dali, may hinahabol kayo. Ano bang hinahabol yung nagmamadali kayo? Unang-una, December 2 pa nagsimula yung unang impeachment complaint. Bakit hindi nyo pina-action kaagad yun? December 4, nagsampa na pa ng pangalawang impeachment complaint sa Makabayan Block. Bakit hindi nyo sinamantala yung panahon din mahaba pa? Tapos December 19, yung pangatlong impeachment complaint na isampa nila ni Congressman Gabriel Burdado. Bakit hindi nyo inayos yun ng panahon na yun? At inantay nyo napakahabang panahon at February 5 na kayo gumalaw. So napaghalata tuloy kayo na bakit naka-timing nung inilabas ng Supreme Court ang utos sa inyo at saka sa Executive Secretary na sumagot kayo sa reklamo na circulary sa Supreme Court laban sa pinakakurap na budget sa Pilipinas, ay gumalaw kayo ng ganun. Ibig sabihin, diversionary tactic niya ba yan para yung atensyon ng tao ay mawawala? At kailangan ninyo na mawala ang atensyon ng tao dahil baka matatalo kayo sa eleksyon kung nakatutok sa mata ng utak ng mga karamihan sa tao ay yung pinakakurap na budget. So, yan lang po ang nakikita natin dito. So, ngayon, nakita nyo na. Ulitin ko lang hindi pwede ang verification na base lamang sa paniniwala, belief. Ulitin ko lang ginawa nila. Ipakita ko ulit ang verification ng mga congressmen. Basahin nyo ulit ang verification ng mga congressmen. Ayan. Number 3, paragraph number 3, that the allegations therein are true of our own knowledge and belief. Ito ang nagpasabog sa kanila. Bakit nilagay nyo pa belief? Ay, nako. Sinasayang nyo lang pera ng tao. Kami naghabol kami ng hustisya dito na kailangan makasuhan at matrial natin si Sara Duterte. Pero ang anong ginawa nyo? Binasuran yung inyong reklamo. Kayo mismo ang gumawa ng depekto. Akala ko ba maraming magagaling na abogado dyan? Yan sinasabi ko, hindi kayo nangungonsulta ng mga trial lawyers na kagaya ko. Dapat kumonsulta kayo ng trial lawyers, yung sanay sa korte. Mga lawyer ninyo, puro table lawyers, ng lamesa lang. Kung naging congressman, naging still lawyers. Pag nanakaw lang sa ayudang ginagawa ninyo. So paano ito ngayon?
Sino sisihin ito? Kung madidismiss ito, sana pagbigyan ng Senado ito. Sana lang. Yan ang aking isisiwalat ngayon. Wala na muna tayo at mag-out na po ako. At mag-shoutout na lang ako. Sa kay Romel Garcia, magandang hapon. Wonder Mike, Ricardo O, tapos si Joy DLR, tapos si Eddie Calalo, tapos Marilo Fabian, Carlos Mariones Cardines, Roderick Pacheco, di baling madismiss at least ipinaglalaban kaysa yung pinabayaan. Ikaw, attorney, pabor ka na yata kay Sara. Pabor ako kay Sara na mag-trial. Hindi ko sinasabi dapat ma-impeach. Kasi pag sinasabi ko dapat magiging guilty siya, ay magiging unfair naman ako. Tingnan natin ebidensya. So kaya gusto ko magka-trial, impeachment trial, para makita natin ebidensya. Roderick, let us not close our mind kasi ang problema sa ating karamihan, galit na kayo kay Sara, kaya guilty na. Hindi, tingnan nyo muna ebidensya. Kung talagang totoong tao kayo, you must recognize the need for due process. Ang due process nangangailangan ng ebidensya. Ang lumabas sa kwento sa Quadcom o sa Good Government Committee, pinakita lang na ganun. Hindi pa natin alam ang kwento sa buong totoong kwento. Yung mga aligasyon na mga bank accounts ni Sara, malalaman pa natin kung totoo o hindi, kung sinabpina na yung mga bangko. Ganun lang po simple. Huwag kayo magiging magbukas ang isip nyo. Buksan yung isipan nyo sa tamang proseso ng batas. At kilalanin nyo, kahit galit kayo sa tao, bibigyan nyo siya ng pagkakataon magpaliwanag bago nyo siya patayin. Okay? Francisco Reyes, accountability ang kaso. So, whatever accountability is that, ang puntos ko lang dito, maaring pagbigyan din ito sila ng Senado, pero ang puntos ko dito, yung depekto para napakalaki para maglagay sa balag ng alanganin na pwedeng gamitin nila ni Chis Escudero na ibabasura. Alam niyo naman na maraming kakampi si Sara dyan eh. Eh di, magboto-boto yan, di, talo kayo. Iboboto nila to na ibabasura dahil sa depekto na ito. At kung magbasura, ang problema nito is hindi na ma-refile after 1 year pa. Sa February 5, 2026 pa ulit pwede ma-file. Ay, nako. Si Charlie, hindi ko po battle girl. Ano lang yan, forma lang yan. Alolalya, good morning. Wilfred, at least binigyan ko lang kayo ng kaalaman ano ang meron sa batas. So kaya sinasabi nga ni John Obart, na paborito ko rin si John Obart, it is not what meets the eye. Ganun lang. So, suriin mo kung ano nakita mo, hindi pa yan ibig sabihin na iyan yun. So, Wilfred Olidon, 5 billion ng Senado na isahan ng Congress, 241 billion plus akap sila. Yun naman ang kwento sa likod. Hinahabol din ng akap na protektahan dahil nagsampa ng kaso ang kampo ni Duterte na ipabasura ang budget. So, Celia Marquez, sila po attorney watching from Antipolo City. Maraming salamat po, Manang Celia. Al-Olalia, friend Marilo Fabian, good evening. Marilo Fabian, good morning, friend Al-Olalia. Mixi, parang hindi makapag-aral yung JJLR lisensya na pag abogado mo, hindi abogado. Hindi naman. Pasensya nila. Ni-recognize ko pa, sa ngayon gusto kong klaruhin na kahit bumurahin nyo ko dyan, tawagin nyo kong bobo, tawagin nyo kong kalbo, okay lang po sa akin. Rest assured, you will hear nothing from me. Babasahin ko pa kung ano sinabi nila sa akin. Charlie Whiskey, dapat palitan niya si Escudero, dapat pagpataw ng special session yan. So that's another issue, no? Tatakalakayin natin sa bagong issue kasi yung bagong issue na yan ay nag-anunsyo nang in-interview si Jinky Luistro, parang pag-usapan nila na isa-challenge nila sa Supreme Court yung sinasabi ni Chis Escudero. So, Al-Olalia, isa pang malaking rally sa harap ng Senado ang kailangan siguro. Rogelio Tapado watching from Los Angeles, California. Jerry Ronyo watching from Silang, Cavite. Malo Vigilancia. Naisahan si Digong sa plano ni BBM. Hindi ko ibig sabihin kung ano na siya. Ibig sabihin na naisahan. Pakiklaro mo, Malo. Charlie Whiskey, the Senate is mandated to do an impeachment. They should stop making excuses.
That will be a separate matter, no? Kasi magkakaso doon sila sa Supreme Court laban kay Chis Escudero. Al-Olalia, kung July pang impeachment trial, nako, ang July pa naman, kailan magsuna? Last week of July. Ano bang last week of July, last Monday of July? Tingnan ko kalendaryo. Ito ha, last week of July. Nako, ang 28, July 28 pa. Kung susundin natin si Cheese, July 28 pa magsimula. Ayan ang balak nila. So, anong gagawin? Dapat, sa totoo lang, kung ako may pera, mag-file na kagad ako ng petition for certiorari, mandamos sa Supreme Court. Kaso lang, wala akong pera pang bayad sa Supreme Court. Kasi magpa-file ka ba, magbabayad ka pa ng filing fee. Kaya hindi na ko, bahala na kayo dyan kung sino nang gusto magsampa. Bahala na kayo. Roy Bagamasbad, mas gusto ko pa paliwanag si Engineer Kausing na bubukas siya ng mga provisions kaysa kay Atty. Enzo Ricto, puro lang sariling opinion. Huwag niyo naman awayin si Atty. Enzo kasi number one namin na nominado yan. At I rest assured, magaling na honest na tao po yan. Tapos Romel Abrigo, oo, mas magaling Toto Kausing. Huwag niyo kami ikumpara ang dalawa. Wonder Mike, paano kung i-dismiss ng korte ang kaso laban kay BP Sara, pwede pa ba siya mag-counter? Kasi imbento lang sinampa nila. Pwede po sila mag-counter ng damages. Damages naman, at saka pwedeng mag-criminal case. Kasi pwedeng sabihin ni Sara, nag-imbento kayo, so falsification ng kaso niyo tsaka perjury. O ganun po mangyari. Kaya hindi sila nag-iingat. Di kalalo dapat ma-impeach si Sara at dumating ay ICC na magkaroon. Well, that is another matter na titingnan natin. No? Magiging fair din tayo sa lahat ng tao kahit na kriminal ay tingnan natin sa punto di vista na kung may ebidensya ba tayo. So makikita natin ebidensya kung may trial. Kaya kailangan makita natin ang trial. Magsimula na para makita natin mga ebidensya na nilatag ng formal. Hindi kagaya sa Quadcom na panay kwento. Ha? Tapos kung hindi ka magsalita ng maayos, i-contempt ka. Roy Bagamasbad. Kaya hindi ako nunod kay Atty. Enzo, wag naman, panoorin niyo si Atty. Enzo. Charlie Whiskey, special session ni Escudero. So, ano pang Espanyol lang sa word ng Escudero. Ano ibig sabihin Escudero? From the word Casidero, referring to a person who is doing escudo, escudero. Anong isbing escudo? Well, hindi ko alam. Al-Olalia, baka may nakaschedule na trip with Heart Evangelista sa pakit na si Chess kung ayaw niya mag-special session. May special session siya kay Heart Evangelista doon sa Europe. Vacation day kasi yan eh. At saka wala siyang eleksyon na asikasuhin. Hindi siya tumatakbo. Pero ang kapatid niya ata tumatakbo pagka-congressman. Raul De Leon Q. Jr. At itong vlogger na ito, Pro Duterte, ito at anti-impeachment. Yan, sabi mo lang, opinion man, Mr. Raul De Leon. You are wrong there. You do not have any basis. Fortunato Jose, Kainso, they're gonna throw the book at her and take her dad to the Hague, and if all goes well, her kuya will face Trillanes. Yan, mga opinion natin yan. Okay lang mag-opinion kayo. Pero sa akin lang is you also give a chance to evidence. So JCB, Attorney Toto, isang sektor na sa mga complainant ay ang civil society na pagkaintindi ko ay karamihan ay mga politic at legal luminaries. Anong problema sa mga legal luminaries? Tinatawag na sarili nila legal luminaries. So nabasa kong complaint, walang laman. Anak na. Pasensyahan na tayo. Pasensya na. Kung dapat sana, sinuri nila, Bermulila Dilima, pumirma, hindi man niya inayos. Ang daming mga problema. Yung sa kanilang complaint, 4 yun. Sa pangalawang complaint, hindi rin maayos. Sa pangatlong complaint, hindi ko nabasa kasi hindi na pinablis. Tapos, ang pang-4 itong complaint, ito, ang malakas lang dito sa pinaka-4 na complaint, itong sinampa nila, yung number 2 sa confidential fund issue, at saka yung number 3, doon sa may tinatawag na
na bangko, no, na may salin. Kailangan kasi bakit ko nasabi malakas? Una, ang sa confidential fund issue naman, at kung mailabas nila yung dalawang kernel na kung saan napunta, natunghayan natin na doon na natapos. Doon pa lang napunta ang mga pera ayon sa mga special disbursement officers na si Mr. Salarda at saka ang isa, nakalimutan ang pangalan ng isa. Si Dominga ba yun? Okay, anyway. So, yun na lang ang hindi nila tinanong. Malaking tanong din para kay Justice Antonio Carpio. Bakit hindi nila tinanong ang dalawang kernel ng military kung saan napunta yung pera na natanggap nila sa opisina ni Vice President Sara Duterte at sa Secretary ng Education? Ganon. So, kung matanong sila, let us see what happens. Yun ang mga bated breath natin. Yan ang mga suspense, no? Binibigyan ko na kayo ng ideya kung ano magiging bantayan nyo sa pag magtuloy-tuloy in trial. Pangalawa, doon naman sa pangatlo, yun naman po yung aligasyon ni Senator Trillanes na mga sa BPI, mga bangko na dineposito. So para malaman natin, ang suspense naman dyan, kung bubuksan na ngayon, ang dokumento na ibibigay at testiguhan ng taga-bangko kung totoo ba yun o hindi yung mga nakasabi doon. So yan po ang babantayan nyo. Kasi yung iba, nabasa ko ng ibang mga akusasyon, matutumba lang yun. Hindi man nanaig yun. Tiniterminohan ko na ngayon na yung akusasyon na plotting to kill BBM at saka Lisa at saka Romualdez, mati-dismiss yun. Hindi man nanalo yun. Kasi bakit? Paano mo sabi na plotting to kill? Sinasabi lamang niya na pag pinatay niyo ako, ay may kinausap na ako. At kung mamatay ako, tutugisin din kayo at papatayin kayo. Yan sinabi ni Sara. So, anong plotting of murder yan? Wala. So ngayon, kung susundin natin sa mga abogado na luminary ko noon, nasasabi na plotting na to kill daw yun, well, dapat i-impeach din natin si President Trump. Bakit? Sinabi ni Trump, kakailan lang, sinabi ni Trump, pag pinatay ako, may instruction ako sa mga ating special forces na pulbusin ang Iran. Hindi ba pareha lang ang sitwasyon? Dapat i-impeach mo rin si Trump kung ganun, kung maniwala ka ganun. Ang iba namang akusasyon tungkol dun sa AJK na nangyari nung mayor pa sa Davao. So, tinitingnan ko po, pasensya na opinion ko, mahina yun. So, masisero lang yan, mabubutad out yun. Pang-apat yun, ang pang-lima, yung isa pa doon, yung pag-attend mo daw sa maisog rally, ay impeachable ba yun? Mag-rally ka lang? Karapatan mo sa ilalim ng konstitusyon yan, sa Section 4, Article 3 ng konstitusyon, karapatan ng kahit sino ang mag-rally. May katuturan na yung rally o wala. May pundasyon maging pinaglalaban o wala. Karapatan mo po yun. At hindi po pwede kukunin sa iyo yan. Nakasaad po yan sa Section 4 na sinasabi, no law shall be passed abridging the freedom of expression, of speech, and of the press, or the right peaceably to assemble. Yan ang the right peaceably to assemble. Yun ang mag-rally. Or petition the government to redress their grievance. Yan po. Hindi maaaring maging kasalanan ng pag-rally. At saka, may iba pang akusasyon na yung hindi mo pagdalo sa SUNA ay ma-impeach ka na. Naku, ngayon na ako na. Wala sa libro yan. Unang-una wala sa libro yan. How can you call it as culpable violation of the Constitution that you must attend the SUNA? There is nothing in the Constitution that says that the Vice President or whoever else, the former presidents, shall attend the SUNA. Wala. Walang nakalagay yan. Sinasabi lang na ang president ay dapat mag-deliver ng SUNA every last Monday of July. Ganun lang po kasimple. So ngayon, ano pang ibang akusasyon? Wala na ako hindi ko na nakalimutan. Yung isa, sinabi ko na ng plotting to kill murder. Yung the hiring of assassin. Bakit wala yun? Unang-una, walang krimen sa Pilipinas na tinatawag na plotting to kill murder. Wala. Magagamit mo lang yung plotting to kill murder kung ipatunayan mo na may murder. Because they plotted, so it is most likely that they were the ones who killed. Because there is an evidence that they plotted to kill.
Kaya nga, kahit nang papatunayan mo pa na ako'y nagplano pumatay kay Juan, pwede rin mangyari, may iba rin nagplano. So kaya pagdating sa korte, kailangan i-establish ko, hindi lang yun pagpapakita ng katibayan na ako'y planong pumatay kay Juan, ay guilty na ako. Hindi. Kailangan patunayan din ng umakusa na walang ibang nagplano, kundi ako lang. Ganun lang yan. So, ang pagplano ay wala pang parusa. Kailan ka mapaparusahan? Kung mag-umpisa ka na, gagawin mo yung pagpatay. Unang hakbang, kung hindi natuloy sa patayan, ang tawag dyan attempted murder. Pagtangka na pumatay. Tapos, pangalawang hakbang, gumawa ka ng pangalawang hakbang at sapat na, binaril mo siya, binaril mo na tamaan, pero nabuhay, yan tawag dyan, frustrated murder. At kung binaril mo siya, natamaan, patay, murder. Yan lang po ang tatlong klase ng pagsagawa ng isang tao na pwede maparusahan kung murder ang pag-usapan. Kasi yung plano, mapaparusahan mo lang sa planning, no? Ang tinatawag diyan sa sedition, sa rebellion. Tapos meron pang iba diyan kakibat iba, inciting to rebellion, inciting to sedition. Ang incite, inuudyok mo sila. Pero hindi ka mapaparusahan sa pag-udyok kahit nang udyok ka pa kung walang nangyaring rebellion o kung walang nangyaring insurrection. Ganun lamang po. So, sa kaisipan, sa legal argument, na wala kang masasabi na may kailangan para maparusahan ka sa inciting o pag-udyok ng sedition or insurrection in the name of benefit of the doubt that must be resolved in favor of the accused, ay hindi ka pwede parusahan ng sedition, inciting to sedition, kung walang sedition na nangyari. Ano bang sedition? Yung anarchy, banat dito, nagkagulo-gulo na may pangwawasak, kagaya nung ginawa siya January 6, 2020 sa United States of America, na nakonvict ang 1,000 plus na katao sa pagsuporta kay Trump na winasak nila yung US Capitol kung saan nagsesesyon ang congressmen at saka mga senador para tingnan kung sino nanalo sa pagka-presidente. So, sa paggawa nun, kinasuhan din si Trump kasi siya ng udyok. So, tumalab ang kaso laban kay Trump na inaprubahan ng jury sapagkat ay may nangyaring sedition. Pero kung walang nangyaring sedition, walang kaso laban kay Trump. Ganun lamang po yun. Okay? So kay Fortunato Jose, tapos si Rene Bailon, mind conditioning para mawala sa isipan ng mamamayan ay hindi matuloy ang pag-impeach kay Inday. At anong ibig sabihin yan at pangangalandakan kung sino pumirma para ma-impeach si Inday. Well, we are only talking about legal arguments, legal facts, the facts that are based by applications of law. Magtanong kayo sa mga abogado. Yan po ang mga eagle-eyed na mga lawyers. Doon sila katingin sa mga depekto. Trapo wars, bakit naglalabas yung mga video ng congressman nagpapaliwanag? O isa pang kwan, sa kasunod ko na ng topic yan, bakit sila magpapaliwanag mga congressmen kung wala naman sila dapat ipaliwanag? Hindi naman sila tinatanong. Bakit nagpapaliwanag? O sa sunod ko na ikwan yan, kagaya kay Congressman Duhali ng Davao del Norte, si Congressman Ecleo ng Surigao ng Dinagat Island, si Congressman Suwan ng Cagayan tsaka si Congresswoman Mitch Kahayon ng Caloocan City. Pare-parehong paliwanag nila halos. Okay? Yung matindi pa nga si Ecleo, Congressman Ecleo, tinapon pang microphone. Siguro, binu siya ng mga tao niya, ng mga butante niya, kaya tinapon ang microphone na bang nagpapaliwanag. So, Trapo wars, tapos Al-Olaya, dapat tuldukan ng mga senador ang nakahaing impeachment. Dapat umakto na ang Senado para ma-actionan na kung talagang i-dismiss nila o patawarin na lang ang mga depekto. Kasi pwede rin na mapatawa dito. Pero napakalaking dahilan yan para bubuto ang majority ng mga senador na gusto kay Sara. Yan lang ang pinaka-problema dyan. Raul de Leon Q,
biro bini-vlog nito ng may bayad daw 150 million. Totoo po yan, may bayad daw 150 million. Okay? Ang bayad niya in the form of AKAP, AX, at saka projects. Kaya Raul de Leon, Kyo, kung ikaw ay nasasaktan, okay lang, I understand. So siguro meron kang maka-BBM ka na nasaktan ka o di kaya may congressman ka na tukoy na nasaktan ka. Ako po may personal na alam na nakatanggap ang congressman, okay? Ganun lang po simple. At hindi ko babanggitin ang congressman na alam ko, na mga alam ko na tumanggap. Okay? Ganun lang po simple. Manuel Toribio from Virginia. Fernie Pinto. Minda Balistagahe from Rome, Italy. Tapos Roderick Pacheco, before believe ako sa iyo, Toto. Ngayon, parang iba ka na. Ay, okay lang naman. Kahit hindi ka believe sa akin, okay lang po. You have the right. That is your freedom. Kung hindi ka niwala sa akin, ibig sabihin po ay may problema ako sa sarili ko na hindi mo ko naintindihan. At basta ina-assure ko sa iyo, consistent po ako sa katotohanan. I do not just, hindi ako kumakampi sa tao lang. Na kumu anti-Duterte ko, lagi dapat anti-Duterte ko. Na kumu anti-BBM ako, dapat anti-BBM ako palagi. Na kung kakamping ako, dapat kakamping din ako lagi. Hindi po ganun. Maging loyal po tayo sa katotohanan, hindi sa tao. Kung galit ka sa isang tao, huwag kang manatiling galit sa isang tao. Kilalanin mo rin ang lahat ng kriminal ay may nagagawa ding maayos. Okay? So ngayon, kay kriminal yan, hindi mo pwede patayin. Bigyan mo ng pagkakataon na magpaliwanag bago mo siya hahatulan kung siya dapat karapat-dapat. Kaya nga sabi nga ni Kristo, nung maraming nag-akusa kay Maria Magdalena na isang prostitute at tinaksilan yung kanyang mister, ay sinagot lamang sila ni Kristo. Ang sinamang naniniwala na siya'y inosente, ang siyang unang pumukol. Okay? Ganun lamang po yan. Marie Johnson, kung ma-dismiss, ibig sabihin, iyan lang po ang puntos ko, Marie Johnson. Sinasadya ng mga congressmen na ma-dismiss, nagbigay sila ng depekto. Pero sana, maintindihan naman ng mga senador ito pagbigyan nila. At magkaroon naman ng trial. Para malaman naman natin kung ano ang mga ebidensya na meron doon. So, Rogelio Rosalen, watching from USA. Tapos, Music Lover. Good day, AM, Sir Toto, at mga followers. Music Lover. Alolalia, Music Lover. Ray Bagamasbad, hindi siya kasi pinapaliwanag niya lang ang proseso. Ganyan ang abogado kasi kung tanga na abogado, hindi na makikita ang mga irregularities. Tama po, salamat po, Mr. Ray Bagamasbad. Raul de Leon Jr., tingnan nyo kung kini-question niya yung pirmahan. Talaga naman kikwisyonin mo, dapat alangan naman kakasuhan ka Raul de Leon. Papayag lang ganon, hindi mo questionin. Well, I doubt, where are you from? Are you from Earth? Are you from Mars? Pasensya na Raul biro lang yan. Ano mo yan, opinion mo lang yan. Pero I invite you to dig deeper. Kayo tinatawag mo kung, hoy kalbo, ilang buwan na sa social media yung mga kaso dyan. So that means to say you are not digging deep. Pasensya na. Yun naman sabi ko, Mr. Dauden. Buksan mo ulit, basahin mo ulit, examinin mo ulit. Binasa ko na sa iyo kung anong batas na dapat sundin, yung batas mismo ng House of Representatives, yung batas ng Constitution. Hindi mo ba naintindihan yun? Okay, tell me, ipaliwanag ko ulit. Roderick Pacheco, IOA, recount mo, attorney, yung botohan ng impeachment sa Congress. Yan, sa sunod na. Alolalia, Ray Bagamasbad, Ray, Teofilo Lolinco, alam na this. Sinadya nila yon para ma-dismiss. O nga, alam mo ba, hindi mo ba alam, halos karamihan doon na congressman ikakampi ni Sara? So sinadya nila yon, pwedeng mangyari. Hindi ko sinasabi na yun nga. Pero pwede mo sabihin na mag-opinion ka na ganun na sinadya nila. Makatanggap lamang sila ng 150 million. Teofilo Lolinco at tapos si Manuel Chan, good day Toto Bonyog, just focus tayo sa impeachment. The more complicating opinion must affect. Hindi po, focus po ako dyan, Emmanuel, kaya nga binibring out kong lahat ng depekto para naman malaman ng tao. Ayoko yung taong bulag. Kung ano nangyari, convicted o hindi convicted, dismiss, hindi dismiss, para may alam kayo. Okay? Walang usapin ng pro-China po dito. Pasensya ka na po, Emmanuel. Ang usapin lang dito, may kasalanan ba si Sara? Pero hindi pa tayo nag-uusap sa merito. Nag-uusap lang tayo sa proseso, sa teknikalidad. Okay? Pero teknikalidad na yun,
yung depekto sa verification, sapat na dahilan para ibasura. Ang tawag dyan, lack of jurisdiction or walang authority ang Senate para tanggapin ang reklamo dahil sa depektibo ang verification. Okay? Ray mas mahirap kasi sa Quadcom, hindi sila ang naglabas ng rules nila. Dapat nakapublish yan. Hindi dapat tinatago. Yan ang gagawin ng Senado bago impeachment. Nangako naman si Chis Escudero, gagawa sila ng Senate impeachment rules. At ipapublish nila once a week in 3 weeks. Biro mo, kada week, 7 days, ipublish mo 3 weeks, 21 days ang kailangan. Kaya, dapat simulan na nila kagad na maga kasi may 21 days ka pa na titingnan. So kung mag-umpisa sila ngayon, sabihin natin next week, ano bang petsa sa next week? February 11, ano bang araw ngayon? Huwebes ba ngayon? Huwebes? Ha? At Tuesday? O dapat mga Friday, umpisa na nila. So magbilang tayo ng, gagawa sila ng rules, mag-meeting muna sila. Kahit in private lang, gagawa sila ng rules at saka mag-meeting sila, i-formalize nila yun. At mag-formalize nila, mag-meeting sila, mag-declare sila in session, special session. At sa Friday, pwede nila ipapublish sa dyaryo. So 3 weeks yun, 3 Fridays. So kung mapublish nila sa 12 o 13, sabihin natin February 14, kung mapublish nila February 14, ang 14 ba linggo? Friday? Friday pwede pa ang 14. So kung pwede pa 14, so mag plus 7, second publication ay plus 7, February 21. Plus 7, third publication, February 28. So tapos na. Tapos habang nakipag-kuan sila ng publication sila, hindi sila pwede maglabas ng tinatawag na summons o papasagutin si Sara. Kundi, ang pwede nila magawa is antayin muna nila yon. Pagkatapos ma-publish, saka sila manunumpa, bawat isa sa kanila, na tinatanggap nila ang kanilang katungkulan bilang judge senators. Okay? Pagtapos nun, the same day, magpalabas sila ng order, utos o summons na pasagutin si Sara Duterte. Ihatid sa Office of the Vice President sa 28, February 28. So ngayon, mag-umpisa ngayon, March 1, no? So magbibilang, ayon po sa konstitusyon natin, ay 10 araw sa sagot si Sara. So 10 araw, so 1-10. So Monday, March 10, magsasubmit si Sara ng sagot. Tapos, ang usually, yung House of Representatives, dahil mag-motion to dismiss, affirmative defense na lang ang tawag nila dyan, ipa-dismiss, ay yung, sigurado ko yung ground na binabanggit ko ay nakita na ng mga abogado ni Sara yun. Tapos, sasagot sila in 5 days, so plus 5, 15, March 15. Ang March 15 ay Sabado. So, March 17, mag-submit sila ng kanilang sagot sa sagot ni Sara. Tapos si Sara may karapatan din sumagot sa sagot. Tapos 17 plus 5, that is 22. Sabado ulit. So magiging 24, Monday, ang sagot ni Sara. So pagkatapos doon, pwede na mag-pre-trial. Pagkatapos doon, pwede na patawag si Sara para basahan ng kaso ng 7 artikulo. So pagbasahan, pwede siyang dumalo at sasabihin niya not guilty, not guilty, not guilty sa 7 count. Or pwede rin ang abogado niya lang magharap at sabihin niya na our client, Vice President Sara Zimmerman Duterte pleads not guilty to all articles of impeachment. Ganun lang sabihin niya. So ngayon, kung March 25 nag-umpisa ng arraignment, so March 26, one day lang, mag-pre-trial, ang tawag na pre-trial bago mag-trial. Mag-usap sila, maglalatag ang mga prosecution. Ano bang ebidensya meron kayo? Listahin ng Senado yan. Pak. Sino mga testigo nyo? Listahin din mo Senado. O kayo naman kabila, Sara Duterte, anong mga ebidensya ninyo laban dyan? Tak. Ano naman ang mga testigo nyo? Sino-sino? Isulat yan. Pagkatapos, anong mga issue natin? O yung 7 articles ba?
O, ano pa ang ibang sub-issues? Sabihin ni Sara Duterte, whether or not may jurisdiction ang impeachment court sapagkat po yung depektibo ang tinatawag na verification. Okay? So, ganun mga nakikita kong issue. Siyempre, trial lawyer ako, kabisado ko yan. So, pagkatapos nun, na mapino na at mag-set sila ng schedules ng hearing. So, araw-arawin nila. So, mag-umpisa sila hearing March 27. So, March 27. Sa halimbawa, kada araw, umaga at hapon yun, mag-hearing, magpresenta sila mga posible 5 testigo sa umaga, 5 testigo sa hapon. So, magiging 10 testigo kada araw. So, kung mayroong mga 30 o 50 witnesses ang House of Representatives, so they need 5 days. So, 5 days nila is magsimula sa 27, 28, tapos 29, hindi pwede, tsaka 30 kasi Sabado-Linggo. Tapos 31, so 3, tapos April 1, 4, April 2, 5. So, April 2, tapos sila. Tapos, April 3, mag-submit sila ng offer ng kanilang exhibits. Ito po aming mga ebidensya. Tapos, mag-decision ang Senate Impeachment Court kung tatanggapin ang mga evidence na mga dokumento. Pagkatapos niyon, April 4, magsimula naman ng depensa. Kung mayroong mga 30, sabihin natin 30 na testigo si Sara, so kada araw 10. So 3 araw. So April 4 ay Friday, April 5 tsaka 6 Saturday, Sunday. So April 7, Monday, April 8 matapos siya. So tapos siya sa April 8. Sa April 9, mag-submit si Sara Duterte ng kanyang tinatawag na offer of exhibits, mga documents. Tapos pagkatapos ito, may karapatan pa ang kumaso sila ni Jinky Luistro na magsumite ng SAR rebuttal na tinatawag. So, bibigyan sila ng kung ilang testigo, siguro mga 2 araw. So, April 10, April 11, Friday. Tapos, gaganti din naman ng office exhibit sa April 14 kasi Monday, April 14. Pagtapos din April 15, magsimula si Sara, mag-submit din siya ng SAR rebuttal, ang tawag doon. So, 15 and 16. Pagkatapos 17, mag-issue siya ng kanyang offer of exhibits. So, 18, dyan na submitted for resolution na. Mag-submit pa ng closing arguments ang representative, ang House of Representatives at saka yung si Sara sa kanyang closing arguments. So, kaparihan ang proseso ng jury trial, makikita nyo. Whereas, nakalimutan ko nung una, bago pala siya basahan ng kaso, pagkatapos basahan ng kaso, pwede nang ipa-opening argument na ngayon ang prosecution, ang House of Representatives. Sabihin ni Jinky Luistro, halimbawa, Your Honors, the senators, judges, we are here charging the Vice President of the Republic of the Philippines, Sara Zimmerman Duterte, for the following acts constituting the grounds of culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, commission of other high crimes. Wala naman yung treason, di ba? So, hindi walang treason. So, and she committed these grounds were constituted by the following acts. As constituted, we are enumerating. In Article 1, she committed the following acts. Ayun. Yung nag-press con po siya. Nag-press con siya. Sinabi niya na nakahanda na. Kinamausap siya ng papatay. Kung sakasakaling patayin siya, ay ipapatayin si BBM, si Lisa, at saka si Martin Romualdez. Yan ang unang argumento. Next is, yung confidential fund. Mapapatunayan po namin na yun ay nabulsa niya. O yun. Tapos number 3, sa SALN, number 3, Article number 3, na siya nag-ipon ng mga kayamanan na illegal. Tapos, at hindi siya, yan ang number 4 niya. Number 3, number 4 niya, at siya po ay hindi naglagay ng kanyang kayamanan sa SALN. Tapos number 5, at hindi niya pag-attend sa SUNA. Number 6, ang kanyang pag-attend sa Maisog Rally. Number 7, yung kanyang pagsagawa nitong lahat nito. So, with that, your honors, senators, judges, we will prove all of this to prove that the Vice President,
Sara Zimmerman Duterte must be impeached, must be convicted of having committed these acts constituting these grounds for impeachment. Tapos ang kabila naman, sabihin ng mga opening argument, kung sino man abogado niya, nakikita ko na parang si Estelito Mendoza, kukunin ng abogado eh. Sabihin ng Estelito Mendoza, Your Honors, Senators, Judges, we are here to defend the innocent person. The innocent Vice President of the Philippines, Sara Zimmerman Duterte, who is being unjustly accused by means of perjurious lies created or fabricated by these accusers who are motivated by ill desire to earn money from AKAP. Sabi ko, pinapaliwanag ko lang sa inyo kung ano. Tapos pagkatapos ng presentasyon ng ebidensya, maglalatag ngayon siya ng closing argument. Sinasabi ko closing argument, di ba? So, pag closing argument niya, sasabihin, we have already presented the evidence. Sabihin ng Jerbil Ruiz o ni Romeo Acop. And the following are evidence constituting the ground for. Sabi niya, nung una, Article 1, Article 2, ganun gagawin na. So, tapos ang kalaban naman, si Sara, magdidepensa naman, Your Honors, we have already shown to the people and to the whole world that our evidence shows that the evidence of the prosecution who are accusing the Vice President of having committed these following acts as nothing but, sabi niya, nothing but nothing. Walang ebidensya. O, yung gano'n sabihin niya. Tapos mag-conclude siya na panalo Sara. Thereafter, ay magbibigyan na ngayon ng 5 days ang Senado na magdesisyon. After 5 days, patawag session uli at doon na nila i-deliver ang kanilang verdict, ang kanilang judgment. Tawagin isa-isa ang bawat senador. At ang bawat isang senador na magdesisyon, magsasabi, ay ipaliwanag niya ang kanyang desisyon. Kagaya nung nangyari sa impeachment trial ni Corona. Kasi yun lamang ang kaisa-isang impeachment na natuloy hanggang katapusan. Yung impeachment kasi ni Mercedes Gutierrez, nag-resign siya kaya hindi na natuloy, moot an academic. Yung impeachment laban kay Sereno ay hindi na natuloy sapagkat nakuwaranto na siya, natanggal siya by reason of kuwaranto. Yung impeachment kay Irap ay hindi natuloy sapagkat hindi ang issue na punta doon sa pagbubuksan ba ang envelope o hindi. Sa 11 votes ng senador na hindi bubuksan, nagwala ang mga tao at nagkaroon ng people power na panibago. So, yan po ang ating discussion sa ngayon. Maraming salamat po sa lahat. At sa tingin ko naman ay naintindihan nyo ng aking paliwanag. Jerry Diastis, tapos Mario Bulagaw, nagmulastigan pala ginawa ng mga congressman, Mil Mendez Bulabos. Sa ngayon, attorney, ano magagawa natin para makatulong sa impeachment? Ang magagawa natin is mag-shout kayo sa inyong kanikanyang Facebook at sabihin, impeachment trial now na. Ganun gawin nyo para makatulong tayo. So, let's hope, let's pray para dagdagan na pagbigyan ng Senado ang mga depekto at tatanggapin ang trial at para mas bigyan nila na consideration, mas mabigat na consideration yung ipalabas ang ebidensya muna bago sila magdesisyon. At least tayo mga tao, nakikita rin natin. Okay? So, Romualdo Vizda, kaya ka ni Desman, masyado ka magaling. Okay lang po. George Abuan, baka drop yan, sir. Dahil hindi po drop dito. Ito na po yung perma. Sila mismo nag-post dito. Sila mismo sa kanila ko lang dinownload galing sa kanila. Si George Abuan, music lover, imposible naman na hindi nila pinag-aralan yan. Pagmamadali nga po, music lover. Kaya, alam mo yung pagmamadali, rush makes waste. Ang tawag yung haste makes waste. Yung pagmamadali, laging may nakalimutan. Okay, Sandy de los Reyes, Mario, talaga kabulastugan ang ginawa nila. Para pagtakpan yung bike cam, gusto nila ilihis ang taong bayan. So, ganun din impression ko. Roderick Pacheco, Atty. Toto, ano kaya mag-volunteer ka na para sa prosecutor? Hindi, pwede ako mag-volunteer na advisor. Advisor lang ako para kung anong gagawin nila. But then, pwede naman I'm inviting them, si Jerby Luistro,
Kung hindi siya galit sa akin, pwede niya ko kontakin. As advisor, titingin ako gagawa ng mga pleadings nila, ako gagawa ng mga memorandum, lahat-lahat ng papel. Ako gagawa ng judicial affidavit, siya may tutulong ko para sa mga bawat testigo. So Mario Bulagaw, dahil sa 150 million na ayuda, pumirma. Okay. Marvin Reyes, hindi talaga yan makonvict si Sara kahit hindi na ma-dismiss, malabo sa Senado yan. Roy Bagamasbad, hindi pa na pwede ihabol. Hindi na po pwede ihabol kasi once touch mo niya parang chess, pag nagalaw mo na, hindi mo na pwede ulitin. Talagang ganun ang pagmamadali nila. So music lover, Sir Marvy, alam mo, hindi man lang sila tinalakay ng Kongreso, dapat nag-antay na lang sila. Kinabukasin na ayos mo nila tapos pinay nila kahit nakareses ang Supreme Court. Di ba? Dapat, ganun ang ginawa nila. Maingat sila dapat. Biro mo, pag hindi ka maingat, ikaw abogado, sampa ka lang sampa sa mga client para sa client mo, nadidismiss ang kaso sa mga defects, technical grounds. So, Antonio Binsuceso, Sandy De Los Reyes, Marby, alam ng mga senado na taong bayan ay kikilos kaya di nila agad inaksyonan. Si Ray Bagamasbad, tinatawanan lang sila ng kampo ni VP. Marby Rivera, Emil, gandang umaga sa iyo kapatid. Tapos Mario Bulagaw, daming congressman na umamin, 100 akap, 25 AX, 25 tupad. Okay? Tapos Hawan 50 million natatanggap. Saka si Jarius Bundok na sumulat. Napaka-respetado na kolumnista ng Philippine Star 'yon. Ni minsan hindi pa sumalto sa kanyang mga sinasabi ng mga facts para siyang si Percy Lapid sa radyo. Sakwa naman siya sa Jaryo. So, music lover, malalaman natin yung mga pagsusunod na sana ipagdasal natin na yung mga depekto ay pagbibigyan ng Senado. Matutuloy lang na ang trial. Marby Rivera, kaya nga sabi ni Sara, mas masakit iwan ng boyfriend at girlfriend kaysa ma-impeach. Ray Bagamasman, sa sunod kung mag-complain sila ulit, wala na yung silang credibility. Tama po kayo. Diosdado de los Santos, whom the gods wish to destroy, they first make them mad. Applies to them. Yun, ganun nga. Dante Lim, good day, Engineer Toto Kausing. Pastor Rael, shalom. Cesario Angko, good morning, Engineer. Salamat sa iyong mga legal ideas about the issue. So, abiso, madismiss talaga yan, Dok. Maliban na lang kung bias ang Senado. Charlie Mujica, pero ako naman, mas maganda pagbigyan. Kahit may depekto, pagbigyan para makita naman ng tao. Total, pwede naman nila gamitin sa bandang huli, mag-decision sila not guilty because of the defect. Ganon, pwede naman ang gawin nila yan eh. So, Pastora Raila, thank you so much for your time and efforts, prayers, and fasting for your righteous government. Salamat po. Music lover, Rafael Arciaga, okay lang sa kongresista kung ma-dismiss. Kumita na sila. Bahal wala sila pakialam ma-dismiss. Music lover, malabo na yan, may sampa ulit pag nabasura. Frank Abella, Dr. Kausing, can the Senate Impeachment Court suspend trial of Sara on the ground of dependency? Yes, pwede po nila may suspend kung magsampa sa Supreme Court. Ganon po ang gagawin nila. Si Putin, hi everyone, siyempre sabihin ni Chief Secretary, dahil sa nirespeto namin kung ano magiging hatol ng Supreme Court, antayin muna namin bago kami magsimula. Kaya on the other hand, kung magsampa sila sa Supreme Court, yan din ang gagamitin ni Cheese. Antayin muna natin decision ng Supreme Court. Si James, mabuhay ka, Senator Toto Kausing. Jupiter Pluto, marhay naga sa mga Bicolano. Digon Labong, tama ka, attorney, dapat fair tayo, due process talaga from Kabatas. Salamat po. Si Putin, it not Dante, watching from Skyway. Okay, Dante. Rodelia Olila Butad, Wonder Mike, analysis pa lang ni Toto Kausing yan, didiis na agad. It doesn't mean to say naging fair lamang ako sa katotohanan. Kung ano nakikita natin, okay? Hindi naman ako magsasabi ng lalis ng kung wala ko nakita ng depekto. Di ba, Wonder Mike? Ganun na kasimple lang yan. Do not tell that one is this because of what he says. Okay? Toti Flores, diyan mo makikita ang pagkatao ng mga senador na mag-acquit kay Sara. Music lover, Jose Jolito Galapin, paano mo mampisan ang trial, di naman binibigyan importansya ni Escudero. Si Cesario Angkog, Escudero, meaning Shield. Si Putin, Ray Bagamasbad, hindi nyo mag-get si Engineer Kausing talaga ang tunay na abogado. Binubusisi ang tamang proseso. Jamil Ali, ang malinaw na buhabol ng mga BBM, congressman, lalo na si Tamba,
sa impeachment ay perpetual disqualification to hold office. Okay. Roel Pederes, Senator Ichusero, Tantay Batotoy, Sedgar, politics is a numbers game. Ulysses Hermoso, Escudero, in English, square. Ay, square o shield bearer. Ganun pa rin Escudero. Thank you for your education given to me, Mr. Ulysses Hermoso. Yung pala, squire or shield bearer. Okay, alam ko na. Iba naman espadero, no? Espada naman ang hawak. Music lover, Toti Flores, diyan mo makikita ang pagkataan ng mga senadores. Ninita Vasconcillo, bakit dami opinion kontra Pelo pala Kabunyog. Pastor Rodi Rabi, magandang umaga po. ETC Junior, conspiracy. Alam nga naman mag-comment ako pabor ka sa impeachment na kaya nakita ko na depekto. Shall I just close my eyes? No, I cannot. Because I know the law. Yan ang problema kapag alam mong batas. Kapag may nakita kang krimen, obligado ako, kayo obligado din na mag-report sa pulis. Ganun lang po yun. So do not get mad at me just because of my opinion based on the facts, mga detalye na kita natin, katotohanan niya, nilatag ko sa harap ninyo, hindi na mababago yun. Yun, hindi ako nag-invento dyan. Yan ang kanilang ginawa. So Apolonio Cristobal, sobrang dami ng legal fact, dapat isa na lang magsalita, kakagulo, gutay-gutay kung sino tama. Diyan may lali, pati mga congressman ninyo sa South Cotabato, o nga eh. Prex Maraon, 2 congressman namin, actually 3. Dalawa si Congressman Lumayag, Congressman Miguel, si Congressman Atcharon, Congressman namin sa General Santos City. Nako. Okay, Rafi Bax, Madam Jam, Ernesto Chavez. So sige Jane here. Ay Jane, kumusta? Ringo Santiago, attorney, yun daw senior citizen, di daw po binayaran na pinangakong 1K. Ang senior citizen po sa ngayon ay wala na pong matatanggap na pension kada buwan kasi tinanggal na, dinisapprove ni Bongbong Marcos yung budget para sa senior citizen na 1,000 pesos na pension kada buwan. So Apolonio Cristobal, dapat pakita ng mga senador kung gaano kagaling sila sa impeachment para maging isang. Hindi kaya ni Lito Lapid yun. Hindi rin kaya ni Robin Padilla yun. Hindi rin kaya ni Bong Revilla yun. Hindi rin kaya ni Jingo Estrada yun. Mag-ano lang sila doon, mag-grandstanding lang kung kwento, wala namang laman. So, Pastor Rodi Rabi, Dr. Kasing, baka maghintay pa ng suhol. Ganun nga. That's my point. Na nag-antay ng suhol sila ni Chis Escudero, mga senador. Sabihin niya, paano naman si Eddie? Sabihin ni Bongbong Marcos, sinong Eddie sinasabi mo? Eddie, kami. Eddie, ako. Apolonio Cristobal, paano na kaso ni Erwin Tulfo, hindi na siya, hindi, may relax ka lang kasi nag-antay lang ako ng timing, whether today or tomorrow the next day. Okay? Felix Maraon, Julito Galapin, i-trial yan si Sarah. Dapat i-trial yan. Imornibal, good morning, Jenatoto. Amy Regidor, hi everyone. Jim Ariopagita, magandang umaga. Felix Maraon, 7 article of impeachment. Si Bapa Sera ay may mga depekto at siguradong retain. Yun nga, ang problema po dito, bakit nila minamadali? Alam naman nila maraming kakampi si Sarah. Si Sarah na boto, kailangan niya lang na 8 boto lang para manalo siya. Sa bilang ko ngayon, 13 senators ang boboto sa kanya, kasama si Amy Marcos dyan. Ultimate music lover, iharap na ni Sarah si Mary Grace Piatos. Alam mo, to tell you the honestly, yung pag-legal point of view, pag si Mary Grace Piatos, entitled din kasi ang sino mang may hawak ng confidential fund na maglagay na itatago ang pangalan ng totoong tao tumanggap ng pera. Kaya pinagtatawanan natin, pero hindi natin alam na yan talagang game sa mundo ng confidential fund. At ang kailangan lang ni Sarah, kung hanapin ng COA, dapat COA may jurisdiction dyan. Hindi inuunahan ng, kumbaga binulagyag pa nga ng Kongreso yung wanda, kung totoong confidential fund yun, na problema ngayon ang mga ahente na nagbigay informasyon. Baka papatayin mga yun. Ganun lang po kasimple.
So dapat ginawa nila yun, executive session, hindi yung binuyog sa publiko. So music lover, iharap mo si Sara, ay tapos ko na pala basa. Pulo Carpio, makapag-file na ba kayo ng petition? Rich, nakahanda na po. At music lover, kadalasan teknikalidad ang dahilan ng pagkatalo ng kaso, hindi dahil siya inosente. Tama po kayo, maraming nagpangyayari po ganun. Nichols, God bless po sa iyo, totoo. Nichols, doktor, sana ma-impeach na si Sara. Frex Maraon, nagmamadali dahil sa pera. Richard de la Cruz, kaya daw idinidelay ni Cheese ang impeachment dahil gusto mabargain. Manolo Tirado, hindi sa totoo lang, Virgilio Calinsang, ang isa nakita kong dahilan, ayaw ni Cheese sapagkat ang magiging vice president na point ay si Romualdez, hindi si Cheese Escudero. Kaya magandang umaga po sa lahat. God bless us all. Let us pray to God na mapunta ito sa maayos. Mas maganda po mag-trial. Okay? Pagdasal po natin.